The 7 last words of Jesus Christ on the cross. Magandang oras sa bawat isa sa atin at ako po ay nagpapasalamat at naatasan ako sa isa sa magsasalita. At ngayon po, patuloy na inanyayahan ko kayo na tayo po ay yumuko at manalangin. O Ama namin nasa langit, minsan po Diyos, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Itinataas ang iyong pangalan, pagkat ikaw ang Diyos ang mga Diyos. Hari ng mga hari, Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Ama, salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy o Diyos, nagabayan mo po kami, Panginoon. At anuman yung nakita mong kasalanan, Panginoon, sa amin, dalangin ko, Panginoon, ang kapatawaran nito. Ama, salamat po, kulang po ang salamat, at wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya't Ama, sa iyo lamang ang lahat, Panginoon, ng kataas-taasang pagpupuri sa iyong matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayong oras, ako po ay naatasan upang magbahagi ng kanyang salita at tayo pong lahat ay makipagbukas doon sa Lucas 23, versikulo 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isipin po natin, kung titignan po natin yung senaryo, isipin mo nga na ikaw yung nasa
nasa krus. Ikaw yung ipinako doon at isipin mong nasa matinding sakit ka, ipinako ka sa krus at pinagtulungan ng mga taong wala ka namang ginawang masama. Ano kaya ang magiging laman ng panalangin mo? Kung tayo-tayo lang siguro ang sabihin natin, may oras din kayo. 'Di ba? Kung minsan nga sakit lang ng ngipin, ano ba sinabi natin? Buti wag na lang tong meron. Alisin ko na lang lahat ng ngipin ko. Ito nakapako sa cross. Ano ba iisipin natin? Ano yung magiging laman ng panalangin natin? Marahil ang panaghoy natin ay galit o ang daing natin ay hustisya. Tama po ba? Katulad ngayon, 'di ba? Yung presidente ng nakaraan ay pinahuli. Ano na yung daing ng mga tao? Hustisya, no? At kung makikita natin doon, hindi yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa halip, siya ay nanalangin at ano ba yung klase ng panalangin na ginawa niya? Ang isa sa nakita ko doon ay kapatawaran para sa mga taong nagpakasakit sa kanya o nanakit sa kanya. Ano pa? Ipinakita ni Jesus yung sukdulang anyo ng pag-ibig at habag. Kapatawaran sa gitna ng cross. Nakita natin doon na si Jesus ay nasa gitna ng matinding pagdurusa. Hindi lamang simpleng pagdurusa, kundi physical, emosyonal, spiritual. Ngunit kahit ganun yung nangyayari sa kanya, ang kanyang tugon ay panalangin ng kapatawaran. Kung minsan nga, di ba, nagkasakit ang ating mga mahal sa buhay at kinuha ng Panginoon, sinisisi pa natin ang ating Panginoon. Di ba kung minsan may mga taong ganon. Pero ang Panginoon, sa kabila ng mga hinaharap niya, hindi siya nanalangin na, hindi niya sinabing, Ama, parusahan mo sila. Di ba? Hindi rin niya sinabing, Ama, iligtas mo ako sa kamay ng mga ito. Wala siyang sinabi. At ano pa yung pinakamasakit at pinaka-touchy? Ang kanyang panalangin ay, Ama, patawarin mo po sila. So ano ba yung aral natin doon na makukuha? Kahit sa gitna ng sakit, tayo ay tinatawag na magpatawad. Mahirap, totoong mahirap. Pinakamahirap sa lahat ay yung magpatawad o yung humingi ng tawad. Pero iba yung sitwasyon ng ating Panginoon. Siya pa rin yung nagpatawad habang ang mga tao na nagpako sa kanya sa krus ng Kalbaryo ay natutuwa. Tuwan-tuwa sila. Pero anong sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Ito yung sukdulan na nanalangin siya at sinabi niya, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So makikita natin na hindi nangunguhulugang ito ay sila ay inosente. Tayo ay inosente. Hindi yun nangangahulugan. Kundi wala tayong ganap na pagkaunawa kung sino si Jesus at ang bigat ng ating ginagawa sa Kanya. Pati yung mga nagpako sa krus sa Kanya. Hindi nangangahulugang sila ay inosente. Pero ang panalangin pa rin ng ating Panginoon ay patawarin mo sila. Sino ba yung mga nandun? Ang mga nandun, ang mga sundalo, dito, ang mga leader ng relihiyon, at ang mga tao na akala lang ni Jesus ay tagapagturo na nagkukunwari. Maraming mga ganun din ngayon po. Marami rin po. Na akala po natin totoong nagtuturo, pero yung pala, tayo po ay nililinlang na. Kaya nga sinabi niya, maging mapagmatsyag ang bawat isa sa atin. Tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat. Nasa sa atin na lang kung ano yung move, kung ano yung kilos, o ano yung mga bagay na ating gagawin. Kung minsan tayo po ay nawawala dahil hindi natin nababasa ang kanyang salita. Pero tandaan po natin, anumang pangaral ang ibinibigay ng bawat tagapagturo, kailangan magsaliksik pa rin tayo. Amin po. Makita natin doon na ang pagkaunawa ng tao ay may limitasyon. Pero yung pagkaunawa at kaalaman ng ating Panginoon ay walang limitasyon. Kaya't pinagdasal niya yung mga taong yon. So, sabi nga dito, maraming tao ang gumagawa ng masama sa atin nang hindi natin lubos na maunawaan
kung ano yung epekto nito sa atin. Kung minsan nga talaga sinusumpa natin sila at sinasabi natin na, digital na ang karma. Pero ang Diyos, nanalangin siya. At tayo din ipananalangin din natin sila sa halip na ating gantihan ng mga taong ito. At makikita po natin doon sa krus ng Kalbaryo, yung sukdulang pag-ibig at awa ng ating Panginoon. Ang krus ay hindi po simbolo ng kapighatian. Ito po ay simbolo ng kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng kasalanan ng katauhan, pinili ng Diyos na magpatawad. Si Jesus ay hindi nagpakita ng halimbawa na siya po ay galit. Kaya doon po sa ating pinag-aralan, may 4 po akong nakita doon. Una, kapatawaran sa gitna ng pagdurusa. Si Jesus ay naipako sa krus at lubos na nasaktan, ininsulto, at ipinagganulo. Ngunit ang kanyang ginawa, sa halip na magalit o gumanti, nanalangin siya para sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Ganon din dapat tayo. Tayong lahat ay pagpatawad. Hindi lang kapag ito ay konting sakit, kundi lalo na sa gitna ng sakit at mga pasakit sa ating buhay. Pangalawa, ang pagpapakita ng pag-ibig na walang hanggan. Tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, dapat tayong magsaya sapagkat ipinakita ng Diyos yung walang katumbas na pag-ibig niya sa tao. Bagamat siya ay nasaktan, ipinako sa krus na walang kasalanan, ang panalangin ni Jesus ay patunay na kanyang tunay na pag-ibig, na siya ay umiibig sa sanlibutan sa ating mga tao. Kaya't ngayon po, mula nung ipinako sa krus ang ating Diyos, nakabukas na, tayo pa ipinatawad na, pero tayo ay hindi pa rin lumalapit. Pangatlo na nakita ko po doon, ang pagkabulag ng tao sa kasalanan sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. But the pattern is now. We are victorious since Jesus is crucified, we are victorious. Wala na po tayong dapat idahilan. At ang pang-4 po, ang halimbawa ni Jesus sa pag-anyaya niya sa bawat isa upang manumbalik sa Kanya. Iniligtas niya tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng cross. Ang kapatawaran ng bawat isa ay bukas na sa lahat upang tayo po ay magsisi. Ang krus po ay larawan ng matinding pasakit, ngunit higit pa roon, ito'y larawan ng matinding pag-ibig at kapatawaran. Sa tuwing tayo nasasaktan, alalahanin natin ang panalangin ni Jesus. Ito po ay, Ama, patawarin mo po sila. Kahit hindi po tayo dapat magtanim ng galit. Tayo rin ay tinawag upang tayo po ay magpatawad. Magmahal, manalangin para sa ating kapwa, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay nabigyan ng 10 minuto upang magsalita. Malinaw naman po siguro yung nais iparating ng ating Panginoon na tayo po ay magpatawad at magmahal. Purihin ang kanyang salita. God bless us all. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay naatasan na magbahagi sa first word. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 23:34. Sinabi po doon, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Dahil sa pagtuturo ni Jesus, pinaratangan siya na nililigaw niya ang mga tao. Hinamak, tinuya ng mga punong pari at tagapagturo ng kautusan at walang pakundangang pinaratangan si Jesus. Siya ay hinamak at tinuya ng mga kawal at sumisigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. At sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, patayin ang taong iyan. Dahil sa pagparatang at panunuya kay Jesus, siya ay nanalangin nung siya ay nakapako sa krus. Isang panalangin ni Jesus
Sa kabila ng kanyang paghihirap, wala siyang inisip kundi ang kapatawaran at kaligtasan ng sangkatauhan. Dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig at hindi niya inalintana ang sobra-sobrang pasakit sa kanya at patuloy siyang nagmalasakit upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kaligtasan at higit sa lahat, manumbalik sa Diyos o magbalik loob. Nakikita ko dito ang 4 na karakter sa aking binasa o nakasaad dito sa Lucas 23:34. Number 1, mapanalanginin. Na naipanalangin pa ba natin ang ating mga kapwa na hindi nakakakilala sa Diyos at hindi nalalaman ang kanilang mga ginagawa dahil sa panahon ngayon, parumi na ng parumi ang mundo. Kung tayo ay nais na sumunod sa Lord, nararapat na pasanin natin ang ating krus. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa buhay natin bilang mga Kristiyano kung nagagawa ba natin ang mga bagay na ito sa kabila ba ng sitwasyon natin, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa kahirapan o nahihirapan na. Katulad ni Jesus, na ipapanalangin ba natin ang ating mga kapwa, mga mahal natin sa buhay? Nararapat na gawin natin ito. Katulad ni Jesus, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi niya inalintana. Nanalangin siya para sa kaligtasan at kapatawaran ng sangkatauhan. Tayo din bilang isang Kristiyano, nararapat nating gawin ito. Pangalawa, nagpapatawad ba tayo? Kahit mahirap gawin ang pagpapatawad, hindi lamang simpleng pagpapatawad, nangangailangan ito ng sakripisyo. Dahil kapag ikaw ay nagpatawad, nararapat na may kasamang pagmamahal. Pangatlo, pag-ibig. Dahil ito ang ginawa ni Jesus sa atin, kaya hindi niya inalintana ang mga pasakit sa kanya. Dahil sa napakalaking pag-ibig niya sa atin, tayo rin bilang mga anak ng Diyos o modelo ni Jesus, nararapat na gawin natin ito. Pang-apat, mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos para sa kanilang kapatawaran, kaligtasan o para makamit nila ang kaligtasan. Nakikita ko rin dito ang krus ay simbolo ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang crucifixion ay simbolo ng karahasan, paghihimagsik sa walang katarungan, ngunit nagkaroon ng pagbabago at naging simbolo ng pagpapatawad at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na maging mapanalanginin tayo, mapagpatawad, may pag-ibig sa kapwa at magkaroon ng pusong may malasakit. Salamat sa banal na salita ng Diyos na patuloy na nagpapaalala sa atin at nagpapabago sa ating mga buhay. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Ang pangalawang huling salita ng Panginoong Hesus. Sabi po dito sa Lucas 23, verse 43. Ang sabi, sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So bago po nating bigyang diin o bigyang pansin ang salitang ito, sa verse na ito ay basahin muna natin ito sa 39. Amen. Sabi po dito, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? At ikaw'y pinarusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa.
Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghahari ka na. So, purihin ang ating Panginoon. So, dito po sa 39, at mayroon po isang kriminal na kanyang tabi, no, ng katabi niya. At tinuya pa siya sapagkat itong tao na to ay wala pang talagang pagkakilala sa Diyos, no? So, ito lang kanyang sinabi sapagkat alam niya si Jesus ay Panginoon at sinabi pa nga ito na kung ikaw ang Diyos, di ba? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. So, nakikita natin yung tao na to ay walang panampalataya o pagtiwala sa Diyos. Subalit ang isang ito na kanyang kasama ay pugay, sinaway niya yung isang kasama niya. Ano ang sinabi? Sabi niya, tama na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. So, nakikita na yung ginawa ng Panginoon na si Jesus ay bago siya pinako ay talagang wala naman siyang kasalanan sapagkat alam niya ang Diyos ay blameless, di ba? Wala siyang nakikitang sin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya na buong puso at buong pagtitiwala ang taong ito na isa sa mga kriminal na sinabi niya dito sa 43, di ba? Alalahanin mo ako kapag maghahari ka na. So, nakikita natin dito yung kanyang puso, ang kanyang panampalataya, yung pagtitiwala sa Diyos na wala nang ibang magliligtas sa kanila doon sa krus na yon, bagkus si Kristo lamang. So nakikita niya yung tunay na ang kanyang buong panampalataya na si Jesus ay siyang manunubos at mangliligtas ng bawat lumalapit sa kanya. So purihin ang ating Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, wala na siyang iniisip ang Panginoon. Kundi sabi ngayon din, di ba? Sabi nga doon, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So purihin ang ating Panginoon. Masarap pakinggan, no? So na pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, ay wala na pong iniisip ang Panginoon na kung ano pa yung mga negative, no? Kung ano po yung nakikita niya sa ating buhay, kundi sinasabi niya ngayon na. Kaya po ang kaligtasan po ay hindi na po pwedeng bukas, at hindi po mamaya, kundi now ang kaligtasan. So purihin ang ating Panginoon sa message na ito sa 43, di ba? Ulitin ko ulit, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So purihin ang ating Panginoon. Amen. Yan, ang aral natin dito sa salitang ito, ipinakita na yung kriminal ay buong pusong nagpakumbaba. At ipinakita niya yung kanyang pananampalataya. Buong puso niyang tinanggap na siya ay nagkasala, dapat lamang siya parusahan. Amen. At buong puso niyang tinanggap ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Amen. Pinapakita niya dito yung kanyang pananampalataya. Sabi nga doon sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala na mangyayari ang mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi niya man nakikita na maghari ang Panginoon pagdating ng panahon, pero sinabi niya na nanampalatayan siya na ang Panginoon ay isang hari at ito'y maghahari pagdating ng panahon. At Amen. naniniwala siya na ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kaligtasan. Kaya hiniling niya sa Panginoon na isasama siya sa paraiso. At ganon din yung Panginoon, hindi niya na tiningnan yung kasalanan ng isang kriminal na kasama niyang nakapako, kundi yung pananampalataya nito. Amen. Tiningnan niya na nung oras na yun, tinanggap niya. Kasi sabi nga doon sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yun, dahil sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon, sa grace ng Panginoon, kaya na iligtas tayo. Kaya yung aral dito ay yung faith ng isang kriminal na wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi yung Panginoon lamang. Amen. Yun, basta
tanggapin at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. So, purihin ang ating Panginoon. Sapagkat napakalaga po ang itong salita na ito, na sabi nga doon ng isang mangangaral o isang nag-aaral na sabi nga, napakaliit lang itong words, no? Word na sinasabi na isasama kita ngayon sa paraiso. Ito po ay pinakamahalaga ito sa buhay ng isang tao. Na sabi nga ng kapatid natin, Sister Rose, no? Na ang panampalataya, di ba? Ay biyaya, di ba? Yung bigay ni Lord na libre ito, na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So wala pong bayad. So ang nais lang ng bawat isa, ang nais lang ng Diyos na ay magkaroon lang po tayo ng buong puso na pagtitiwala at panampalataya sa Kanya. So, amen. At yun lang po ang aming pong share sa oras na ito. Thank you and God bless you. God bless Amen. po. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ibabahagi ko po yung pangatlong salita bago si Jesus ay namatay. Makipagbukas po tayo sa 1 chapter 19 verse 26 to 27. Sabi dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Ayan po. So, dito sa pahayag or dito sa nabasa natin, ito yung yung pagbilin o tagubilin ni Jesus doon sa kanyang alagad. Sino ba tong alagad na to? Ang kanyang alagad dito na sinasabihan o kausap ni Jesus ay si Juan. Alam naman natin na si Juan ay isa sa mga alagad ni Jesus na malapit sa puso niya. So, sa kanya kay Juan tinagubilin ang kanyang ina dahil alam ni Jesus na talagang susundin siya ni Juan. At ganun nga, si Juan ay hindi nagdalawang isip na kupkupin o patirahin si Maria, ang ina ni Jesus sa laman. Ayun, ganun na lang yung kanyang pagsunod sa ating Jesus, na hindi siya nagdalawang isip, hindi siya na umangal o hindi siya nagreklamo, bagkos andun yung pagsunod ni Juan kay Jesus. Makikita rin natin dito yung relasyon ng isang ina at isang anak. Ayun, di ba? Talagang mano natin doon sa Biblia yung pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina, na talagang minahal ni Jesus si Maria, at andun yung pag-iingat niya, pagrespeto, pag-aruga sa kanyang mga magulang. Maano naman din natin kung gaano rin buti ang ating Jesus, di ba? Nung siya ay nagkatawang tao, si Maria yung ginamit ng Panginoon para siya yung way para si Jesus ay maisilang dito sa mundo. Ganun din sa isang ina, makita mong mahirap o masakit para sa isang ina na makita mo na yung iyong anak is nakikita mo na may nandun sa panahon kung saan si Jesus ay napako. Walang kasing walang kasing sakit na makita mo yung anak mo na sinasaktan, na ganun yung nangyari kay Jesus, diba? Masakit para sa kanya, isang malaking hinagpis. Kung makikita natin din doon, kung mababasa natin sa Bible, yung tanging tulong na lang ng kanyang ina is talagang yung pag-iyak. Pero nandun yung awa niya kay Jesus. Kaya yun nga, bilang isang anak, kung ano yung relasyon ni Jesus sa kanyang ina, ganun din dapat din tayo mga anak, na respetuhin natin, igalang, mahalin ang ating mga magulang. At ayun din, bilang isang mananampalataya, nandun yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon, na hindi tayo kailangan magreklamo, bagkus sumunod tayo ng
bukal sa ating puso tulad ni Juan na inaruga niya si Maria dahil sa pagsunod niya kay Jesus. Ganun na lang din yung pagmamahal na binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Talagang wala siyang reklamo na sinabi kay Jesus. Ayun yung binigay na buhay ng Panginoon o ni Jesus para sa atin, para tayo maligtas sa kasalanan. Dapat alin natin yung kanyang mga utos, sundin natin, na hindi tayo nagreklamo, na bukal sa puso natin, na nandoon yung pagsunod natin, na may kagalakan sa ating puso, diba? Dahil yung pagmamahal ng Panginoon na binigay is talagang nandoon yung niya talaga, na handang magsakripisyo. Ganun din nawa tayong mga anak ni Jesus, na handa natin isakripisyo ang ating buhay para sa Panginoon. Yun lamang po. Ay isang mapagpalang araw po sa bawat isa. God bless everyone. The 7 last words of Jesus Christ on the cross. Forgiven because you were forsaken, I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again.
Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you The 7 last words of Jesus Christ on the cross. Ating purihin ang Diyos Ama sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. At sambahin natin siya sa ating paglilingkod at pagsunod sa kanyang mga utos ayon sa kaloob ng Banal na Espiritu. Hayaan niyo na aking ibahagi ang isa sa mga sinabi ng Panginoong Jesus noong siya ay nakapako sa krus. At ito ay mababasa natin sa Mateo, Kabanata 27, Talata 46. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, ang sigaw na ito ay katuparan ng awit na mababasa natin sa Salmo, Kabanata 22, Talata 1. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kilayo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Isa ito sa maraming pagkakatulad sa pagitan ng awit na iyon at ng mga partikular na kaganapan sa pagpapako sa krus. Mahirap unawain sa kung anong diwa o paraan si Jesus ay pinabayaan ng Diyos. Sapagkat alam natin sinang-ayunan ng Diyos ang kanyang gawain. Natitiyak rin natin na inosente si Jesus. Wala siyang ginawa para mawala ang pabor ng Diyos. At bilang sariling anak ng Diyos, nalalaman din natin siya ay banal, hindi nakakapinsala, walang dungis at masunurin. Mahal pa rin siya ng Diyos. At dahil sa ganito ang katangian ng Panginoong Hesus, masasabi nating hindi siya maaaring pabayaan ng Diyos. Kaya bakit nasabi ng Panginoong Hesus noong sandaling iyon na siya ay pinababayaan ng Diyos? Ito ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa Mesiyas. At ito ay mababasa sa Isaias, Kabanata 53, Talata 4-5. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat ay gumaling tayo. Sa mga talatang ito ay nalalaman natin tinubos tayo ni Jesus.
mula sa sumpa ng kautusan na ginawang sumpa para sa atin. Sinasabi sa Galatia, Kabanata 3, Talata 13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sino mang binitay sa puno. So, church, siya ay ginawang handog para sa kasalanan. At namatay siya bilang kahalili natin. Dahil sa atin, upang tayo ay mapalapit niya sa Diyos. Ito ang nagpatindi sa kanyang mga pagdurusa at bahagi kung bakit sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay ang pagpapakita ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. Sa ilang hindi maipaliwanag na paraan na naranasan ni Jesus sa oras na iyon. Makikita rin natin sa napagdaanan ito ng Panginoong Jesus na ang pagdurusa sa kanyang tiniis ay dahil sa atin. At ito ang pagdurusa kung saan tayo ay maliligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Sa mga sandaling iyon, habang ang masasamang tao ay pinahintulutan na gawin ang anumang gusto nila kay Jesus, ipinahayag sa atin ng Panginoon ang kanyang damdamin ng pagtalikod. Inilagay ng Diyos ang mga kasalanan ng mundo sa kanyang anak. At pansamantalang nadama ni Jesus ang kawalang malay ng pagiging walang kamalayan sa presensya ng kanyang Ama. Sa panahong ito, ginawa ng Diyos na siya na walang kasalanan ay naging makasalanan para sa atin upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. At ito ay mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 21. Kaya sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ating alalahanin ang Kanyang ginawa sa krus, sundin ang Kanyang mga utos, at mamuhay ng tapat sa Kanya. Amen. Gandang araw po sa ating lahat. Ito pong salitang to ay nabigkas ng ating Panginoon nung siya'y pinakaw sa krus. Na makikita rin po natin sa Mateo 27, verse 46. So, sabi po rito, itong salitang to, my God, why have you forsaken me? Yan, babasahin po natin sa verse 46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito pong mga salitang to ay nagdadala ng napakabigat na iyak na galing sa ating Panginoong Hesus, na nangangahulugan ng kapighatian, ng kalungkutan, ng pag-iisa, at yung kasalanan po nating lahat ng sangkatauhan na inako ng Panginoon nung time na yon na siya ay nasa krus. Ngunit marami po sa atin, hindi po natin alam na itong salitang to ay naka-reference po sa Salmo 22 na nagsimula sa isang kapighatian na pagtawag sa Panginoon at nagtapos sa pag-asa at pagtitiwala sa ating Diyos. So, ano po ba yung mga kailangan nating matutunan na magpapalakas po sa atin base dito sa mga sinabi ng Panginoong Jesus na ito? Number 1 is, even Jesus felt abandoned. So, kapag nararamdaman natin na nag-iisa tayo, na malayo tayo sa Panginoon, and naiisip natin na nasaan na ba yung Diyos? Nasaan ka ba, Lord? Hindi po tayo nag-iisa. Dahil kahit ang Panginoong Jesus ay
naranasan din ito na natanong niya rin yung Diyos na bakit mo ako pinabayaan. And naiintindihan ng Panginoon yung kapighatian natin, yung mga naranasan at naranasan natin bilang isang tao. Dahil siya rin ay nagkatawang tao at naranasan niya rin yung mga bagay na ito. Sabi nga po sa mga Hebreo chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Yun po yung hiwaga na pag-ibig na ipinakita ng ating Diyos nung siya ay nagkatawang tao, na inilagay niya po yung kanyang sarili sa nararanasan din po natin. So, ano po yung next na kailangan nating malaman sa mga salitang ito? Pangalawa po, yung pananampalataya ay may kasamang katapatan. Ibig sabihin po, honest. Nais ng Panginoon at ipinakita niya rin na pwede po tayo maging honest sa nilalaman ng puso natin, sa nararamdaman natin, sa naiisip natin, kapag nananalangin tayo sa ating Diyos, kapag nananalangin tayo sa Kanya. And itong mga binanggit na to ng Panginoon ay yung nagpakita noon na hindi natin kailangan magkunwari kapag nananalangin tayo. Kasi yung Diyos ay pinapakinggan niya, dinidinig niya rin yung mga kapigatian natin, yung mga tanong natin na gusto nating sabihin sa Kanya. And yun, pangatlo po is God's silence is not absence. So yun, sabi nga po sa Biblia din na yung pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita natin. So hindi porket wala tayong nakikita, hindi porket wala tayong naririnig, nararamdaman at iba pa, ay hindi na po kumikilos ang Panginoon. Patuloy ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin kahit hindi po natin nakikita yung mga bagay na yun sa paningin lang natin. Pero kailangan nating magtiwala dahil dun nga po masusukat yung pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. So yun, ano pong encouragement dito sa mga salitang ito? Yun, yung una pong nag-reflect sa akin dito na Panginoong Hesus ay na naiintindihan talaga tayo at napakita niya rin sa atin yung ganun niyang karanasan na madalas ay nararanasan din po natin sa ating mga buhay dahil sa kapighatian, dahil sa kalungkutan at sa minsan na nararamdaman natin na nag-iisa tayo at pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero ang totoo ay sabi sa mga taga-Roma na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang neither the past nor the future, the angels nor the demons ay wala pong makapaghiwalay sa atin. So, yung tatanungin po natin ay yung sarili natin. Baka po baka tayo na pala yung lumalayo sa Panginoon at hindi pala yung Diyos yung lumalayo sa atin. Baka bunga lang din ng mga kasalanan natin, kaya nararamdaman natin yung feeling natin lumalayo na si Lord sa atin. Unless tayo mismo, choice natin na lumayo tayo sa Panginoon, ay kailangan po talaga nating i-evaluate. So, yun. Yung pangalawa naman na side nito ay may gusto sa ating iparanas ang Panginoon. May gusto sa ating ipakita ang Panginoon. Pagsubok para mas maging mas malakas tayo.
kailangan po nating i-check yung mga sarili natin. Pero yung sa pagkakataong iyon ng Panginoong Hesukristo, tandaan po natin na never nagkasala ang Panginoong Hesukristo. Yan. Natanong na yon dahil sa bigat, dahil sa sakit, sa kapighatian ng pag-ako ng mga kasalanan natin bilang isang tao. So yun, palagi po nating tatandaan na nabanggit nga sa Salmo 22 na ihain natin sa Panginoon yung pinakatapat na panalangin natin sa Kanya. Nararamdaman natin, naisip natin, at yung mga question natin sa Panginoong Jesus, sa Diyos, and sa bunga, and sa paghain natin ng mga panalangin yon. Hindi po yon ibig sabihin ng kakulangan ng pananampalataya natin. Yun po yung pagpapakita na sa kabila ng yon, ng mga doubts natin, ng mga paghihirap, kapighatian, kapag hinahain po natin sa Panginoon, ay pinapakita po natin na patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya. Dahil patuloy pa rin nating nilalapit sa Kanya yung mga ganito nating nararamdaman bilang isang tao. Ayun, encouragement, yun, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Kanya sa panahon at sa mga sitwasyon na ng kapighatian, ng mga katanungan na kapag hindi na po natin naiintindihan yung mga nangyayari sa atin. Yun lamang po, at God bless po sa ating lahat. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. Ang ikalima sa 7 huling binanggit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo bago po siya mamatay is nauuhaw ako. Ayan, basahin po natin sa John 19:28. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya. At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Ayan, sabi, meron po akong napanood na isang video na tumatak sa akin. Sabi niya po doon, the one who made the ocean is hydrated on the cross. The Son of Living God is thirsted so we can drink the living water. Alam po ng Panginoon na maraming nauuhaw na kailangan na nangangailangan ng tubig, but not literal na tubig. Sabi doon na kailangan niyang maranasan ito sa kanyang huling mga sandali upang matupad kung ano po yung nakasulat dun sa kasulatan. At tayo ay makainom ng tubig na di lang po nagpapatid ng uhaw, kundi tubig na nagbibigay ng buhay. Ayan, sa bawat isa po. Buksan po natin yung John 7:37. Sabi dito sa John 7:37. Sabi po dito, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinabi sa kasulatan, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya. Ayan, kailangan po nating sumampalataya sa Lord para ma-receive yung uhaw. Syempre, 'di ba? Kung hindi po nangyari 'yon or sinabi ng Lord 'yon during nandoon siya ni Jesus Christ during nandoon siya sa krus ng Kalbaryo, hindi po matutupad kung ano yung nakasulat dun sa kasulatan. Then, meron pa po akong isang verse, sabi po sa John 4:14. Ayan. Pero, ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay buhay na walang hanggan. Ayan, ang ganda po yung verse, 'di ba? Yung binasa natin, kung iisipin natin, ano ba yung tubig na ibibigay ng Lord? Hindi lang to nakakabadid ng uhaw na ilang oras lang, but yung tubig na yun is panghabang buhay, na
magbibigay bukal, 'di ba? Isipin natin dadalo yung bukal ng tubig na yun sa ating buhay. Then syempre, alam mo yung nakakatawa kasi hindi lang siya pag yung bukal ng tubig na meron tayo, hindi lang sa atin, but pati sa mga taong nakapaligid sa atin, pwedeng madadaluyan ng tubig na yun and then marireceive yung nila. Then, ayun, sabi nga, isa pa po dun sa tumatak sa akin na sabi niya, saan ba talaga nauhaw si Jesus Christ during nakapako siya sa cross? Sa tubig ba talaga? But kung iisipin natin, hindi. Yung uhaw na yon is yung maibalik tayo sa paanan ng Panginoon. 'Di ba? Yung sabi nga, si Jesus Christ is dinidesire tayo more than we know, 'di ba? Uhaw ang Panginoon para nauhaw ang Panginoon para maibalik ang ating mga kaluluwa at makapagbigay daan sa Panginoon, sa kay God the Father, 'di ba? Ayun yung talagang uhaw na nararanasan ni Jesus during nakapako siya sa cross. Hindi lang uhaw na tubig, but yung uhaw dun sa mga kaluluwa na maibalik sa paanan ng Lord. Tuwa, hindi lang nakakatuwa. Alam mo yung parang, Lord, thank you. Kasi kung hindi dahil sa'yo, 'di ba? Hindi kami makakabalik dun sa paanan ng Lord. Kaya ayun po. Diba, ang ganda nung sinabi natin siya kanina na sabi doon the Son of Living God is thirsted so that we can drink the living water, diba? So ayun po, parang kumbaga lahat tinapos na ng Panginoon, diba? Kasi tayo, nature natin na mauhaw diba? Tayo, naranasan na po ba natin mauhaw? Lalo na ngayon, diba? Sobrang tag-init, diba? Ang konting kibot, kailangan iinom tayo ng tubig para lang mapatid yung uhaw na, or yung init na naramdaman natin, diba? So, ayun, alam ko lahat tayo nauuhaw. Pero nauuhaw na, naranasan na rin po ba natin na mauhaw? Hindi lang physically, but yung internally, ganon, spiritually, na yung uhaw tayo sa pagmamahal, uhaw tayo sa comfort, diba, sa attention, ganon, na minsan, or madalas, lagi natin hinahanap dito sa mundo, diba, para lang mapunuan yung void na ramdaman natin. Parang hinahanap natin sa ganito, susubukan natin to, sa tao, diba, para lang maano yung uhaw natin. Pero yun nga, hindi yun mapupunan ng mundong to, kundi yung Panginoon lang talaga yung makakapagpuno nun. So ayun, yung sinabi niya doon na nauuhaw ako, parang yun lang yung isa sa patunay na tao na namatay, si Jesus Christ sa krus, diba? Na doon physically uhaw talaga siya, diba? Ilang oras ba naman siyang pinahirapan, diba? Hinagupit, pinalakad ng malayo, pinasan yung krus, tapos pinako sa krus, diba? Sino ba naman yung hindi mauuhaw sa lagay na yon? Tapos isipin pa natin kung yung panahon na yon ganito or mas mainit pa, diba? Sobrang yung manunuyo na yung lalamunan mo, yung bibig mo sa sobrang uhaw. Tapos sobrang sakit ng naramdaman mo, diba? So ayun, na, diba, yun, wala siyang tubig, wala siyang pahinga, diba? Pero more than that, yung kauhawan na yun, nagre-reflect sa something deeper, diba? Sabi nga doon ni Ate Chi, bakit nga ba siya nauhaw? Ano ba yung pinauuhawan ng Panginoon that time? Or ni Jesus Christ that time, diba? Yun yung parang uhaw siya na ma-fulfill yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung nais ng Panginoon, which is maibalik tayo, diba, sa Panginoon, yung mga nawala, ganon, manumbalik, uhaw siya sa puso natin, uhaw siya sa pagmamahal na kaya naman nating ibigay sa Kanya. So yun, ayan, diba, dito, sinulat ko po yun, uhaw sa katuparan ng kaligtasan natin, yun, uhaw sa puso natin, sa pagsunod po natin. Pero yun nga po, yung
sunod na ano doon, na John 28, John 19:29, yung nauhaw siya. Sabi doon, may isang bangaroon na puno ng maasim na alak. Isinawsaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak. Ikinabit sa sanga ng isopo at inilapit sa bibig ni Jesus. So, di ba yung nauhaw siya, sabi niya nauhaw ako, pero ang pinainom sa kanya, isang maasim na alak. So, sometimes, ganun tayo. Ang parang uhaw sa atin yung Panginoon. Pero yung binibigay natin minsan parang latak na, di ba? Kumbaga, yung maasim na alak na yun, yung binibigay natin sa kanya, minsan yung late obedience, di ba? Pero yun, ininom pa rin ni Jesus Christ at that time, di ba? Tinanggap niya pa rin. Kasi, ganun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, di ba? He chooses obedience. Nag-obey siya. So, dapat mag-obey din tayo, di ba? He choose to be thirsty so that one day, hindi na tayo ulit mauuhaw. So, ayun, so, ngayon, i-reflect po natin, di ba, yung salitang sinabi ni Jesus bago siya mawala, na nauuhaw ako. Di ba, yung bigat nung dalawang word lang na yon, na yung kung ano yung uhaw na nararamdaman niya that time. I-reflect po natin yun. So, paano tayo magre-response dun sa sinabi niyang yun? Paano natin sasagutin? So, yung sa bawat uhaw niya, yung pagsunod po ba natin, ibibigay po ba natin yon, yung pag-ibig natin. So, ayun, Jesus thirsted for us so that, di ba, hindi na tayo mauuhaw ulit ng mag-isa. So, ayun, kung nauhaw ang Panginoon sa atin, sana mauhaw din tayo sa Kanya. Kaya patuloy po nating alalahanin kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ayan yung naranasan niya para sa atin po. So, ayun, reflect po tayo ngayon, di ba, kung gaano kabigat yung ginawa ng Panginoon ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano kabigat yung dalawang salitang lang yun, na malimit nating nasasabi, di ba, nauuhaw ako. Pero nung siya na yung nagsabi nun, di ba, sobrang bigat. So, ayun po, kung sino man yung nakakaramdam din ng uhaw, di ba ngayon, uhaw sakit, mga uhaw sa mga kasagutan na nangyayari sa buhay. Alalahanin po natin na may isang Diyos na nauhaw sa atin, di ba? So, yun, patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Dako na po tayo sa ika-6 na wika ng Panginoon. Mababasa natin sa John chapter 19, verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak. Sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ng kanyang hininga. It is finished. Ang ika-6 na salita na binigkas ng ating Panginoon ay salita ng pagtatagumpay. Ang sabihin ng Panginoon na salitang naganap na ay may 3 bagay na ginanap ng ating Panginoong Hesus nung siya'y namatay sa krus. Ang unang bagay na ginanap ng Panginoong Hesus, number 1, ang mga hula ng mga banal na kasulatan patungkol sa Kanya. Lahat ng hula at sinabi ng kasulatang patungkol sa Kanya, ito ang Kanyang ginanap at sinasakatuparan. Sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 5, verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang mapawalang bisa ang kautusan at ang turo ng mga propeta. Naparito ako kundi upang mapawalang bisa, kundi ganapin at ipaliwanag ang mga iyon. Dako naman tayo sa pangalawang bagay na ginanap ng Panginoon ay ang kanyang misyon.
Ang misyon ng Panginoon nung siya ay nagpunta dito sa lupa ay nabanggit sa Lucas chapter 19 verse 10. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Jesus accomplished His mission. Kung sabihin niyang it is finished, tinapos ng Panginoon ang kanyang mission. It means mission accomplished. Ang pangatlong bagay ng ginanap ng Panginoon Jesus dun sa krus ay ang pagtubos ng sanggatakuan. Nang sabihin ng Panginoon ang salitang naganap na, ibig sabihin tayong lahat ay natubos ng kanyang tubos ng ating mga kasalanan. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at gayoy na pinatawad ng ating mga kasalanan. Yun pong salitang it is finished, ang katumbas ng salitang wikang Griego ay tetelestai. It means paid in full. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay hindi natin kailangang magbayad para sa ating mga kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay binayaran ng ating Panginoon. We are paid in full. Hindi natin kailangan magpenitensya para tayo mapatawad. Hindi natin kailangan magbuhat ng krus para tayo maligtas. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, bago siya malagutan ng hininga, it is finished. Ibig sabihin, binayaran ka na or tayo ng ating Panginoong Hesus at yun ay sapat na. Ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 10, nilinis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at yun ay sapat na. Ang Panginoong Hesus ay hindi po taon-taon namamatay. Isang beses lamang namatay ang ating Panginoon at iyo'y sapat na. 2,000 taon nakalipas, ikaw ay binayaran ng ating Panginoon. We are paid in full. Kaya kung ikaw ay nanghihina ngayon, i-declare mo sa iyong sarili, you are paid in full. Kung ikaw ay may dinadaan ng pagsubok sa oras na ito, i-declare mo, it is finished. Kung ikaw ay may dinadaan ng hirap sa oras na ito, i-declare mo sa iyong sarili, it is finished. Kung ikaw ay may sakit o karamdaman, i-declare mo, it is finished. Kung ikaw ay nanghihina, it is finished. Kung ikaw ay nanlupaypay at nawala ng pag-asa, i-declare mo ngayon, it is finished. Ang word na it is finished ay word of victory. Kung paano si Jesus nagtagumpay, kaya din ang lahat ng mananalig sa Kanya ay maging mapagtagumpay. Hindi natin kailangan magbayad ng penitensya para tayo mapatawad. Ang kailangan lang natin gawin ay mananampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipahayag ang iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maligtas ka. Ayon ng Panginoon na tayo'y magdanas ng hirap, kaya ninais ng Panginoon na siya ang maghirap para sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin ay ang tanggapin ang yung ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin. Hindi ka dapat mangamba sapagkat ikaw ay bayad na. Manalig tayo at magtiwala sa Panginoon. Amen. Lahat, ito po ay si Pastora Jing Bilardo na magsasaad po ng ikapitong wika ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan po doon sa Lucas 23 verse 46. Nasabi po doon, sa iyong mga kamay, Ama, sa iyong mga kamay ay aking pinagtatagubili ng aking espiritu.
Tunay mga kapatid na mula pa doon sa unang wika at sa kanyang nararanasan hanggang dito sa kapitong wika ay tunay na dumanas ang ating Panginoong Hesukristo na lahat ng sakit at pagdurusa sa sa kanyang katawan at hindi lang sa katawan maging sa kanyang isip at damdamin. Mga kapatid, sa gitna ng ating mga pagsubok, tunay na pagdurusa naway maalala natin ang mga salita ni Jesus sa krus na Ama, sa iyong mga kamay ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito ay isang malakas na pahayag ng pagtitiwala at pagsuko sa ating Diyos Ama. Naway matuto tayo na sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na magtiwala tayo sa Diyos Ama sa lahat ng oras, kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon, huwag tayong matakot o mag-alala dahil ang Diyos Ama ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa ating mga sarili, ang ating pagdurusa, naway makahanap tayo ng kapayapaan at katiyakan sa presensya ng ating Diyos Ama. Sumuko tayo sa kanyang kalooban at magtiwala sa kanyang plano para sa atin. Kaya ang panalangin natin na tulungan tayo at tayo ay lubos na magtiwala at lubos na isuko sa kalooban ng Panginoon at bigyan tayo ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng ating mga pagsubok. Hallelujah! Tunay na tayo ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. No, tulad na ating Panginoong Hesukristo, tunay na siya ay nagtiwala sa Diyos Ama na tunay na siya ay ang may kontrol sa lahat ng bagay kahit na sa kanyang kamatayan. At tunay rin na tayo ay sumuko sa kalooban ng Diyos. Tunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay sumuko siya na anuman ang kanyang mga nararanasan na mga pagdurusa, sakit at mga pagsubok. Tunay na isinuko ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. At makita natin na tunay na nagpapakita na sa kanyang pagtanggap sa mga plano o pinapagawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos Ama. Ganon din yung kapayapaan na sa kabila ng kanyang pagdurusa na tunay na ipinakita ng Panginoong Diyos na sa kamay ng ating Diyos Ama ay meron siyang kapayapaan at katiyakan na nagmumula sa presensya ng Diyos kahit sa gitna ng kanyang matinding sakit at pagdurusa. Kaya mga kapatid, nawa na maalala natin ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo na sa ating buhay ngayon ay ang kahalagahan na tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating pinagdadaanan, sa lahat ng ating aspeto ng ating buhay at isuko natin na lahat ng mga bigat, mga ating mga dinadala at ating mga nararanasan na ay isuko natin sa Diyos Ama. Na tunay na sa ating pagsuko ang kapayapaan ay mapapasa atin kung tayong magtitiwala at hayaan natin ng ating Panginoong Jesus ang siyang kumilos sa ating mga buhay. Alalahanin natin na ang katagumpayan natin ay nasa ating Panginoong Hesukristo na hindi lamang siya nagdusa, hindi lamang siya nakaranas ng mga kasakit at alam natin na pagkabigkas niya ng talatang ito o atong wikang ito, nasabi niya na Ama, sa iyong mga kamay aking tinatagubili ng aking espiritu, at pagkatapos niyang bigkasin ito ay siya ay namatay at tunay na bilang isang tao na tunay na siya ay nakaranas ng mamatay sa lupang katawan. Kaya mga kapatid, hindi natatapos doon dahil lang tunay na katagumpayan natin ay ang kanyang pagkabuhay na maguli after 3 days na tunay na tayo ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang kanyang pagkabuhay tunay na ang ating katagumpayan o victory in our life. Kaya mga kapatid, nais kong iulitin na
sa mga kamay ng ating Panginoon Diyos. Ibigay natin ang lubos nating pagtitiwala at pananalig sa Kanya at ang ating pagmamahal. To God be all the glory. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, now been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has brought me good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shows soon, the soul like snow. The sun forbear to shine, but God will call me here below. Will be forever mine. You are forever mine.
Magandang oras sa bawat isa sa atin at ang bawat isa ay inanyang kung yumuko at manalangin. O Ama naming nasa langit din sa Diyos, patuloy pa ako nagpupuri ng pasalamat, nagpapakumboy sa harapan. Tinataas ang iyong pangalan, Panginoon, pagkat ikaw Diyos mga Diyos, hari ng mga hari, Diyos na hindi nagbabago doon. Ngayon at magpakailan pa man. Ama, salamat po o Diyos na patuloy na hinihingi ko po ang iyong banal na Espiritu. Hinihiling ko po na kami po ay gabayan at patuloy na mangunak at itago mo po ako sa iyong likuran at patuloy na pagpalain at buksan ang puso at isipan ng bawat aking kasamahan. Salamat po Panginoon. Manguna ka sa amin. Purihin ka. Parating mo sa amin yung mga mensahe mo Panginoon na dapat namin malaman. Ito po ang aking dalangin sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalang Jesus. Amen. Ano nga ba ang 7 last word? Ano ba ang 7 huling wika na ating ginagawa? Madalas ang mga pagkakataong ito ay ginagawa ng ng mga katulad nating mga Kristiyano sa lahat ng dako ng mundo. Sa pagkakataong ito, makikita natin na ang Diyos ay nagsalita ng 7 wika doon sa krus ng Kalbaryo. Ano nga ba ang mensahe nito? So makikita natin na doon sa 7 huling wika ni Jesus doon sa krus ay mahalagang bahagi ng kwento ng pagpapasakit at kamatayan ni Jesus ayon sa Ebanghelyo. Ano nga ba yung unang sinabi ng ating Panginoon doon sa kanyang 7 salita, huling salita? Doon sa Lucas 23 verse 34, ang sabi doon, Ama, patawarin mo po sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung titignan natin, ang kahulugan ng salitang ito, kahit na sa matinding paghihirap, ipinakita ni Jesus ang walang kondisyong pagmamahal at kapatawaran sa mga taong nagdurusa sa Kanya. O nagdurusa, pati sa mga nagpako sa Kanya sa krus. At ano nga ba yung aral na makukuha po natin dito? Turuan tayong magpatawad. Doon ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magpatawad kahit sa mga taong nagdulot sa atin ng pasakit. Maliwanag po. Kailangan tayo po ay matutong magpatawad kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig para sa atin. Tandaan natin, matuto tayong umibig at magpatawad katulad ng ginawa ni Hesus Kristo doon sa mga tao na nagpako sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo. Instead na i-curse niya, pero hindi niya ginawa iyon, kundi ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon pa man, pag hindi pa natin kayang magpatawad, hingin na natin sa ating Panginoong Hesus Kristo at kailangan gawin natin yon sapagkat yun ang tama. Pangalawang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo, sabi niya doon sa Lucas 23 verse 43, sinabi niya na tandaan mo ako kapag naghahari ka na. At sinagot nga ng ating Panginoon, tunay na sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama mo ako sa paraiso. Ano nga ba ang naisipakita ng ating Panginoong Hesus Kristo sa pagkakataon? Ipinakita ni Jesus ang pagsisisi at pananampalataya ay sapat para sa kaligtasan kahit sa huling sandali ng ating buhay. Sapagkat katulad nung nangyari doon, at isa pang nakita ko doon about doon sa kaligtasan, siya ay nangangaral ng kaligtasan maski nandun siya na nakabitin sa cross ng Kalbaryo. Tayo kaya, wala pa tayo sa cross ng Kalbaryo. Ilan na yung nabahaginan natin ng salita ng Panginoon sa about kaligtasan. Di ba sabi niya, preach the gospel in season or out of season. Yun yung nakita ko. Maski sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay, nangaral pa rin siya at ipinakita niya yung pag-ibig niya sa mga tao. Hindi huli ang pagtanggap sa Diyos at ang kanyang awa ay para sa lahat. Lahat ng pagkakataon ay pagkakataon upang tayo ay magpatanggap. Ang pangatlo, makikita mo doon, ano po ang sabi niya doon sa 1:19,
verse 26 to 27. Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ano nga bang kahulugan noon? Bakit niya sinabi doon? Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Juan. Hindi niya pinabayaan na ganun na lang. Kaya dapat nating mahalin at alagaan ang ating pamilya at ang ating simbahan. Mga kapatiran, kailangan magpahalagahan tayo. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung naghihilaan. Ang usapan dito ay patungkol na sa espiritual. Kailangan kumpleto, intact. O baka may unbalance na dyan. Pangapat na salita ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, doon sa Matthew 27 verse 46 at Mark 15 verse 34, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging tunay na tao. Nadama niya ang bigat ng kasalanan ng mundo at pansamantalang paghiwalay niya sa Ama. Sapagkat sa pagkakataong yan ay hindi kayang tignan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo, dahil siya ay balot ng kasalanan. Kaya maski anong tawag niya sa Panginoon, malayo, hindi naririnig ng Panginoon. Katulad natin ngayon, tandaan natin, tayo po ay dapat magpalinis muna bago lumapit sa Kanya, sapagkat kung merong bahid ng kasalanan ang ating puso, ay hindi kayang pakinggan ng ating Panginoon. Doon makikita natin na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, nananatili tayong minamahal ng Diyos. Ang Diyos ay laging naririyan. Basta tayo po ay matutong humingi ng tawad at matuto tayong manumbalik sa Kanya. Panglima, nauuhaw ako doon sa 1:19-20. Bilang tao naranasan ni Jesus ang pisikal na paghihirap. Bilang spiritual na simbolo, nauuhaw siya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang aral na makukuha natin dito ay dapat tayo laging maghangad ng spiritual na kauhawan. Ang pagnanais na mapalapit sa Diyos. Diba sabi niya, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ating inuna ang kalooban ng ating Panginoon at ang Kanyang kaharian, ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa atin. Ang lahat ng bagay, nais kasi ng ating Panginoon na siya yung uunahin natin sa ating buhay. Pang-anim na salita, naganap na. Titilistay, sabi nga. 1:19 verse 30. Ano nga ba ang ibig sabihin nung naganap na? Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon, ang pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Na dapat sana tayo ang magbata nito, pero inako na niya para sa atin. Kaya ang aral na dapat makuha natin dito ay ang plano ng Diyos ay perpekto at dapat tayong magtiwala sa kanyang kalooban. Sukdulan man yan, sa kanya tayo magtiwala. Ano man yung mga bagay na nararanasan natin sa mundong ito, sa buhay na ito, hayan natin na ang Diyos ay laging nandiyan at magtiwala tayo sa Kanya. Kagutuman ba? Sakit ba? Kamatayan ba? Sinong makapaghihiwalay sa atin? Tignan natin yung nangyari sa ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat inako na niya, pero hindi pa rin siya humiwalay sa Diyos. Huling salita ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Lucas 23 verse 46. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay ng buong puso sa Diyos Ama. Nagpakita ng ganap na pagsunod at pagtiwala. Hindi siya nagdalawang isip, basta't sumunod lamang siya. Dapat nating isuko ang ating buhay sa Diyos at magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang ngayon, hindi lang pag may problema,
Hindi lang pag may nais ka sa lahat ng pagkakataon. Kailangan matuto tayong lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Sapagkat ang solusyon, mas maganda kapag Diyos ang may desisyon. Dito po ako magtatapos. Ang 7 huling wika ni Jesus ay nagtuturo ng pagmamahal, kapatawaran, pagsisisi, pag-alala sa kapwa, pagtitiis, katapatan at pagsuko sa Diyos. Sa panahon ng mga ganito, inaanyayahan tayong pagbulay-bulayan ang Kanyang salita. Ito ay buhay, ito ay salita, ito ang salitang buhay. Sa buhay natin ang aral na ito sa pang-araw-araw na ating buhay. Sabi nga niya, hindi kita pababayaan. Mahal tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Kanyang salita. Amen. Thank you for the cornerstone. Thank you for the price you paid.